So finally guys, meron na ngang available dito si Yamaha BikeLink Tagum na NMAX TechMax Turbo na Magma Red. Ang tagal ko kasing hinintay ito. So kung natatandaan nyo guys, na-review na natin yung glossy black na TechMax Turbo. And since marami nagre-request na itong kulay naman na to ang i-review natin. And ayan, ito na nga guys. And I can't wait na ipakita to sa aking vlog. Pero before muna ang lahat guys, dito na muna tayo sa kanyang overall looks. So of course, yung makikita nyo guys dito sa front, as you can see, malaki na talaga yung pagkakaiba niya doon sa old version. Yung sa old version kasi guys, naka-LED siya, pero unlike dito na naka-LED siya, tapos meron pa siyang dalawang projector dito na light. So meaning mas malakas yung buga nito pagkagabi. Plus pagdating sa kanyang turn signal light guys, na before nandito nakalagay, yung sa kanya is parang na full compact na siya dito sa front. So, yung old version kasi guys is naka-bulb type. While this one guys is naka-LED na. And for me, goods na goods para sa akin yan. No? So, nandiyan pa rin yung wind visor guys for better aerodynamics. Para pag halimbawa nasa high speed ka, hindi dadirekta sa'yo tatama yung hampas ng hangin. And sa suspension, typical suspension pa rin. Telescopic fork pa rin yung ginamit. Single disc with ABS. Single pad pa rin. Katulad din ng old version. Siyempre guys, ABS stands for Anti-Lock Braking System. So, gamit na gamit yan guys pag mag-sudden brake ka, hindi na automatic maglalak yung wheel mo. Mape-prevent nito yung paglalak ng wheels mo. So, dito, meron siyang Magma Red color na fairings dito. And dito naman is rough matte black. So, sa gulong guys, gold yung kanyang mags. Ayan, tapos tubeless na rin. At sa mga nagtatanong, ano ba yung tire size nito guys at ano yung brand? Well, pakita ko sa inyo guys, no? Ang brand niya is IRC. Di kalidad ng IRC, alam naman natin yan. 110 by 70 by 13 yung front tire size. Ayan. Sa side profile niya, ito yung itsura niya guys. Wala kayong makikitang decals dito, kundi yung kanyang logo lang na emblem na Yamaha. And pagdating dito guys, ito yung nagpapadagdag ng style sa kanyang body fairings, no? Etong kanyang emblem na NMAX na gold. So, ganda ng pagkakakulay guys, no? Gold na gold, and at the same time talagang yayamanin yung feels. Ayan, imported na imported yung feels natin. Pag ito yung klase ng motor natin, ano? Ayan. So, dito na muna tayo guys, dumako sa kanyang dashboard. Of course, naka fully digital instrument panel na siya. Unlike doon sa old version, naka fully digital instrument panel din siya. Pero this one kasi guys is parang dalawa na yung kanyang window dito, no, pagdating sa kanyang mga information. Well, dito sa taas guys, nandito yung kanyang speedometer, odometer at fuel gauge. Sa baba naman, information meron dito is yung kanyang sports mode. Pag naka-activate yung sports mode guys, medyo malakas yung arangkada nitong TechMax Turbo. Pero kung gusto mo naman ng pang touring, ayan, yung normal lang po na torque niya, yung pinapagana nitong touring. So, relax lang po yung arangkada nitong si NMAX TechMax Turbo. Aside dyan guys, meron itong information kagaya ng ayan, average speed, average fuel, ins fuel, trip time, coolant, battery, average speed. Ayan, bumalik na siya sa dati. Meron pa siyang music, ayan, auto or trip, meter display, navigation, notification. If ever i-connect mo to sa cellphone mo, manonotify ka na meron tumatawag sa'yo or may nagme-message sa inyo. Meron din siyang weather. Ayan, kailangan mo talaga i-connect yung phone mo dito para ma-check mo din yung weather. Settings. So, check natin guys anong napapalog sa settings. Meron siyang traction control, connection. Ayan, ayan yung Bluetooth. So, balik-balik natin. Information reset. Clock. Ayan, dyan ka magsaset guys ng clock, tamang oras. If ever na bago yung oras niya. Tapos, andito yung brightness. If ever gusto mong mag-change ng brightness ng scooter na to, dito ka mag-change. Next, speed meter. Ayan. Next, meron siyang unit, system information at legal information. Ayan. So, pag nabili nyo to guys, i-check nyo lahat yung information meron dito para naman sa ganon, makabisado nyo itong scooter na to. So, mas marami siyang settings at feature dito sa dashboard kumpara dun sa dito. Tapos, nandito naman sa kabila, ito yung kanyang turn signal light indicator. O, diba?
Tapos, naka-separate na din yung kanyang high beam, low beam na indicator na dito. TCS, andito din. Tapos, meron siyang CVT nakalagay dito, check engine temperature. Pag pumula yan, ibig sabihin, baka, ayan, mababa na yung coolant ng scooter na to. And of course, hindi mawawala yung stop and start system. Ayan. So, ayan guys, yung kanyang instrument panel, no? Dito naman tayo sa kanyang mga buttons and switches. Of course, ito yung kanyang stop and start system. So, pag naka-activate yan, 3 to 5 seconds na hindi mo pinapatakbo tong motor na to, automatic mag-shut off yung makina. In that way, mas makakatipid kayo sa gasolina. Tapos, ito yung hazard, electric start. Andito naman yung kanyang high beam, low beam. Tapos, ito yung kanyang turn signal button. Yung kanyang horn. Meron din siyang shift dito or shifter na if ever nasa high speed kayo, tapos magpo-cornering kayo. Ang gamit nito guys is para siya maging engine brake. Ayan. So, huwag kayong mangamba guys dahil binil siya na para dyan at hindi ikakasira ng makina ng motor na to. Tapos, ito yung home. Ito yung pipindutin mo pag ayan, adjust ka dito. Pati ito. At saka itong check. Tapos, ito naman yung sa mode. Kung gusto mo ng sports or touring mode. So, ayan guys, pagdating sa levers, typical matte black. Ito yung side mirror niya. Typical dahon type pa rin. Ito yung kanyang bandang handlebar guys. Para siyang leather type na matte black. Plastic. Yung emblem niya, meron din siyang pride of ownership. Tapos ito yung kanyang ignition, keyless system. So ito yung open. Pag mag-open ka ng fuel. Ayan. Tapos, ito din yung sa seat. No? Ayan. So, front pocket naman guys. Nandito yung charging port niya. So, charging port Type-C na, no? Pagdating sa kanyang charging port, hindi masyado klaro. Pero Type-C na siya, guys. Malalim na din. Marami ka na din mailalagay dito. Sa kabila naman, ayan. Para hindi mabasa yung wallet o cellphone mo pwede dito. Pag halimbawa, magra-ride ka. Para safe na safe. Kasi dito, may tendency na pwede mapasukan ng tubig. Dito mo ilalagay. So, much better dito. So, ayan, guys. So, ito yung kanyang fuel, no? Nandito yung kanyang fuel. And, of course, yung pinagmamalaki nilang new design na seat, no? Iba na din yung kanyang seat cover, guys. Naka two-tone. Tapos, yung kanyang stitches, naka-yellow. Ayan. So, meron na siyang pangalan na NMAX dito. Dito, rough yung texture. Para siguro, pag halimbawa yung angkas mo, dito nakasakay, tapos mag-sudden brake ka, hindi siya madali madulas sa'yo kasi meron siyang rough dito na pambike. Yan. Pati dito naka-rough na din. Nice. Pakita ko sa inyo yung kanyang seat. Ito yung kanyang seat, guys. O, diba? Malaki na yung kanyang seat or malawak na yung seat. Marami ka nang mailalagay dito. Raincoats, papers sa motor bags mo. Pero kung hindi pa rin enough to, guys, pwede kang magpalagay ng top box dito. Basta may available lang na bracket for NMAX. Ayan. Next, dito tayo sa side. Ito yung side na profile niya. Ito yung kanyang fairings dito na silver, guys. Magma red pa rin dito. Tapos yung kanyang fairings dito na may pagka-leather matte black fairings. Ayan. Nice. Ang ganda. Para siyang naka four-toned, no? Kasi iba dito yung texture ng kanyang side fairings. Iba din dito. Iba din yung kulay dito. Iba din dito. Diba? Highly recommend this scooter. Napaka-astig. Angas, no? Ayan. Tapos, ito yung tambucho niya, guys. Pagdating sa kanyang radiator cover, iba na din. Sa tambucho, parang same lang, parang same sila nung old version. Tapos dito, ito din yung isa sa pinagmamalaki ni Yamaha na upgrade kay NMAX. Marami kasi nagre-request before na maglagay ng sub-tank naman. And ngayon, tinupad na nga ni Yamaha. Meron na nga siyang sub-tank. Yan, baso dito. So, mas maganda na yung plain na suspension na to kung idadaan nyo sa off-road or sa bumpy na roads. Tapos, magkakulay sila ng mags, guys, na gold. And, check natin yung tire size dito. Mas pinalaki, guys. 130 by 70 by 13. Tubeless pa rin. Again, naka-single pot piston brake caliper. Single disc. And, pagdating sa tail, tingnan nyo naman, guys. Napakaangas ng tail niya. LED yung kanyang tail light or brake light. LED din dito sa kanyang turn signal. Tapos, may emblem din dito na Yamaha. Then, naka-reflector pa rin, guys. Para mas visible kayo pagkagabi, may ilaw pa rin ng plaka. Ito yung plate holder.
may reflector pa rin dito. Tapos yung mahaba niyang tapaludo. So, pagdating dito guys, napakalinis ng design. Hindi madaling pasukan ng mga putek. If ever dadaan nyo sa maputik na lugar kasi may harang dito. Pero kung dito tatalsik, medyo mapapasukan dito bandang gilid, no? Ayan. Nice. So, dito tayo sa kabila. Ito yung kabila, guys. Ito yung kanyang YECVT. Napakaangas. So, nandito yung kanyang air filter, nandito yung kanyang panggilid, center stand, napaka-durable. Side stand naman, guys, is, ayan, may kill switch. Napansin ko lang din, guys, no, pagdating nga pala sa fairings niya dito, kagaya doon sa fairings niya doon sa underseat, para siya naka-forged carbon matte black yung design. So, ang daming hinalo dito na mga design, guys, no, at saka color. Ang ganda. Pansin ko lang. So, pagdating sa kanyang technical specification, guys, this one, guys, is powered by 155cc, single cylinder, single overhead cam, 4 valve at equipped na siya ng variable valve actuation, gives you torque, low speed, and power in high speed. Meron siyang compression ratio, guys, na 11.6:1 at meron siyang lakas na 15.2 horsepower at 8,000 RPM and max torque of 14.2 Newton meter at 6,500 RPM. And then, ang timbang nito guys is 135 kilograms. Ayan. So, kahit lady rider, ayan, kayang-kaya na tong scooter na to. Then, pagdating nga pala sa kanyang fuel tank capacity guys, this one is 7.1 liter. At kaya nitong umabot up to 45 km per liter. So, pagdating naman sa kanyang mga feature guys, ito ngayon ay merong traction control, same dun sa old model, no? Meron din, larger 25 liter storage, Garmin navigation, phone connectivity, power socket, steering damper, T-riding modes, yung sports at saka touring mode, tapos yung turbo Y-shift at Yamaha electric, ayan, CVT. And again guys, this one guys is naka-liquid cooled pa rin, dual channel ABS at smart feed. So, kung interested kayo dito guys, ito hindi to naka-discount ngayon. Ito ay may presyo na 175,900. Spot cash yan. Down payment is 15,000 pesos. At monthly sa 3 years na 7,798 at rebates na 200. Bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!